Alam nyo bang may natutulog na kayamanan sa West Philippine Sea na tinatayang mas malaki pa sa Malampaya? Ito ang Recto Bank. Ayon sa mga pag-aaral, ang lugar na ito ay nagtataglay ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng natural gas, enerhiyang sapat para pailawin ang buong Luzon sa loob ng mahabang panahon. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin ito napapakinabangan? Bakit pilit itong inaagaw at binabantayan ng mga dayuhang kapangyarihan? Sa video na ito, hihimayin natin ang tunay na halaga ng Recto Bank, kung bakit ito ang susunod na battleground ng mga superpower, at kung ano ang mawawala sa bawat Pilipino kung tuluyan itong makukuha ng iba. Ito ang katotohanan sa likod ng ginto sa ating karagatan. Para maintindihan natin ang bigat ng isyong ito, kailangan muna nating tingnan ang sitwasyon ng kuryente sa ating bansa. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng kuryente sa Luzon ay galing sa Malampaya Gas Field sa Palawan. Ito ang nagpapatakbo sa power plants na nagbibigay liwanag sa milyong-milyong kabahayan at negosyo. Pero may malaking problema. Ang Malampaya ay paubos na. Ayon sa mga eksperto, ang reserba na ito ay patuloy na bumababa at inaasahang tuluyang mawala ng sapat na supply sa mga susunod na taon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng Recto Bank, o kilala sa international na tawag na Red Bank. Matatagpuan ito sa loob ng ating exclusive economic zone, humigit kumulang 80 nautical miles mula sa Palawan. Hindi ito simpleng bahura lamang. Ito ang nakikita ng gobyerno at ang mga eksperto bilang kapalit o successor ng Malampaya. Kung walang papalit sa Malampaya, haharap ang Pilipinas sa matinding krisis sa enerhiya, brownout, pagtaas ng presyo ng kuryente, at pagbagal ng ekonomiya. Kaya naman, ang usapin sa Recto Bank ay hindi lang tungkol sa teritoryo o soberanya. Ito ay usapin ng ating survival at economic security. Gaano nga ba kalaki ang yaman na nasa ilalim ng Recto Bank? Upang maging konkreto, pag-usapan natin ang mga numero. Ang Recto Bank ay tahanan ng Sampaguita Gas Field. Ayon sa datos mula sa Department Energy at mga seismic survey na isinagawa ng Forum Energy, ang Recto Bank ay tinatayang mayroong 3.1 trillion cubic feet ng natural gas reserve. Para sa konteksto, ang orihinal na reserba ng Malampaya ay nasa humigit kumulang 2.7 hanggang 2.8 trillion cubic feet lamang. Ibig sabihin, potensyal na mas malaki ang Recto Bank kaysa sa pinagkukunan natin ng kuryente sa nakalipas na 2 dekada. Bukod sa natural gas, meron din itong potensyal na langis o crude oil na tinatayang may milyong-milyong bariles ng langis ang maaaring makuha dito. Kung isasalin natin ito sa pera, bilyong-bilyong piso ang halaga nito na pwedeng pumasok sa kaban ng bayan. Ito ay perang pwedeng gamitin para sa infrastruktura, edukasyon, at modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Ang strategic location nito ay isa ring malaking faktor. Dahil malapit ito sa Palawan, mas madali at mas mura ang paglalatag ng pipeline kumpara kung kukuha tayo ng gas sa ibang malalayong lugar. Sa katunayan, may mga plano na noon pa na i-connecta ang Recto Bank sa existing infrastructure ng Malampaya. Ibig sabihin, handa na sana ang sistema para tanggapin ang gas mula sa Recto Bank. Ang tanging kulang na lang ay ang kakayahang mag-drill at mag-operate ng walang takot na harasin ng ibang bansa. Pero bakit? Sa kabila ng yaman na ito at sa kabila ng matinding pangangailangan natin sa enerhiya, ay nananatiling nakatenga ang Recto Bank. Ang sagot ay hindi teknikal, kundi politikal at militar. Ang Recto Bank ay nasa loob ng ating exclusive economic zone.
sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Ang Pilipinas lamang ang may karapatang galugarin at pakinabangan ng mga resources dito. Walang ibang bansa ang may karapatan dito. Malinaw yan sa batas internasyonal. Gayunpaman, ang realidad sa karagatan ay iba. Ilang beses nang tinangka ng Pilipinas na simula ng exploration sa lugar. Partikular na ang Forum Energy na may hawak ng Service Contract 72. Noong 2011, hinarang ng mga barko ng China ang service ship na MV Veritas Voyager. Muntik na itong banggain at pinalaya sa sarili nating karagatan. Dahil dito, napilitan ng gobyerno na magdeklara ng moratorium o tigil pasada sa exploration para maiwasan ang gulo. Mula noon, naging mahigpit na ang pagbabantay ng China sa lugar. Bakit? Dahil alam nila ang halaga nito. Ang China ay isang bansang uhaw sa enerhiya. Bilang factory of the world, kailangan nila ng tuloy-tuloy na supply ng langis at gas para mapanatili ang kanilang ekonomiya. Ang South China Sea, kasama na ang West Philippine Sea, ay tinuturing nilang critical na source ng enerhiya para sa kanilang future security. Hindi ito simpleng agawan ng isla. Ito ay resource war sa pamamagitan ng pagharang sa atin. Dalawang layunin nila. Una, pigilan tayong yumaman at maging energy independent. Pangalawa, puwersahin tayong makipag-joint venture sa kanila sa ilalim ng kanilang mga kondisyon. Mga kondisyong madalas ay dehado ang Pilipinas at tila kumikilala sa kanilang ilegal na pag-aangkin. Makikita natin ang pattern. Kapag nagpadala tayo ng barko para mag-survey, agad silang magpapadala ng Coast Guard at Maritime Militia. Ginagamit nila ang kanilang lakas militar para i-hostage ang ating ekonomiya. Ang mensahe nila ay malinaw. Walang makikinabang sa gas ng Rectobank kung hindi sila kasali. Dito pumapasok ang interes ng ibang foreign powers, partikular na ang Estados Unidos. Bakit interesado ang Amerika sa Rectobank? Hindi lang ito dahil sa alyansa nila sa atin. Ito ay dahil sa mas malawak na laro ng geopolitics. Para sa Amerika at mga kaalyado nito tulad ng Japan at Australia, ang kalayaan sa paglalayag at ang rule of law sa West Philippine Sea ay mahalaga. Kung hahayaan nilang angkinin ng China ang Rectobank ng labag sa batas, ano pa ang susunod na kukunin? Ang pagsuporta ng US sa energy exploration ng Pilipinas ay paraan nila para kontrahin ang expansionism ng China. Kamakailan, nagpahayag ng interes sa mga kumpanyang Amerikano at Europeo na tumulong sa teknolohiya at pamumuhunan para makuha ang gas sa Rectobank. Sinasabi ng mga analyst na ang presensya ng mga kumpanyang kanluranin ay pwedeng magsilbing shield o protection. Mas magdadalawang isip ang China na harasin ang isang drilling platform kung may watawat ito ng mga makapangyarihang bansa kasama ng watawat ng Pilipinas. Dagdag pa rito, ang energy security ay national security. Kapag ang isang bansa ay nakadepende sa imported na enerhiya, madali itong ma-pressure. Gusto ng ating mga kaalyado na maging matatag ang Pilipinas. Ang isang Pilipinas na may sariling supply ng enerhiya ay mas mahirap ibuli at mas mabisang partner sa pagpapanatili ng katahimikan sa rehiyon. Kaya hindi katakataka na ang usapin ng Rectobank ay laging kasama sa mga high-level discussion sa pagitan ng Maynila at Washington. Hindi lang ito usaping negosyo. Ito ay estratehiya para mapanatiling malaya ang Indo-Pacific region.
Ano ngayon ang dapat natin gawin? Ang Recto Bank ay hindi lang basta tuldok sa mapa. Ito ang susi sa mas mababang presyo ng kuryente. Ito ang sagot sa ating pangangailangan na hindi maging hostage ng presyo ng langis sa ibang bansa. Ang bawat araw na pinapatagal natin ang pagdevelop dito dahil sa takot o panggigipit ay araw na nawawalan tayo ng bilyong-bilyong oportunidad. Ang gas na nandoon ay pag-aari ng bawat Pilipino. Hindi ito pag-aari ng iilang politiko. At lalong hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Ang hamon sa ating pamahalaan ay paano ito makukuha nang hindi nagpapasakop at paano ito dedepensahan gamit ang ating sariling lakas at tulong ng ating mga kaalyado. Kailangan nating maging mapagmatsyag. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang sa karagatan nangyayari, kundi sa ating kamalayan. Huwag tayong papayag na ang yaman na para sa ating mga anak ay angkinin ng iba. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong pagsusuri na walang paligoy-ligoy at diretso sa patungkol sa ating bayan at soberanya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-share ang bidyong ito para mas marami ang makaalam sa tunay na halaga ng ating karagatan. Ito ang Tuklas 2.0 para sa bayan. Hanggang sa muli.